Siguro yung pag-stay ko dito, one way or another, sobra kong matitest kung hanggang saan yung tatag na sinasabi ko ngayon. Beatrice, sa kanyang pagtira sa bahay ni Kuya na susubukan ng katatagan sa iba't ibang paraan. Pagiging matatag sa kabila ng sunod-sunod na hamon ng nominasyon. Ikaw ay tatanggap ng Automatic nomination. Pagiging matatag bilang mami ng mga housemates at reyna ng kusina at gawaing bahay. Masyadong maagang yung mami nila nahiwalay sa kanila. Kaya siguro ganun yung attitude niya na parang nanay-nanaya. Pagiging matatag sa muling pagharap sa tamis ng unang pag-ibig. Naghihilan si Bea. Yung twinkle pala ng eyes niya, saka yung smile niya, alam ko na parang ay, may kick yung guy sa kanya. Pagiging matatag at palaban kapag inaapakan ng dignidad at pagkatao. Alam mo yung respeto, hindi yan ini-impose na reclaim. Ini-earn yan. Alam ko po si Bea, willing kasi siya sa reconciliation. Saka ayaw niya po nang may kaaway talaga eh. Hindi siya sumasabay sa galit ng iba. At pagiging matatag at determinado sa kanyang hangarin na mabuo ang pamilya. Kahit humarap sa iba't ibang hamon at personalidad, nanatili siyang totoo sa sarili. Pero sa kanyang paglabas, siguradong baon ni Beatrice ang mas malawak na karanasan na mas nakapagpatatag sa kanyang pagkatao. Ako, bida ako ng aking friend. Gian Abraham, Nais mong matuto kung paano ang buhay na malayo sa iyong ina. disiplina sa sarili ang unang natutunan ni Gian sa paggising na maaga at pagtigil sa paninigarilyo. Sa mga unang linggo ni Gian bilang housemate, unti-unti nang lumabas ang mga sikreto ng kanyang pagkatao, ang pagiging emosyonal, ang pagiging dependent sa manika niyang si Pamela, at ang pagkakaroon ng mababang pagtingin sa sarili. Pag tumitingin po kasi ako sa salamin, hindi ko po talaga nakikita yung sarili ko. Pero unti-unti rin pinatunayan ni Gian ang kanyang determinasyon na maging buo ang kanyang pagkatao. So I had really apprehensions in the beginning if Gian would be able to survive inside the house. And amazingly, I was so surprised. Siguro sa iba, na nakilala lang si Gian sa Pinoy Big Brother, possible na hindi nila makita yung ganon ka-significant na change. Hindi na niya masyado ginagawang basehan yung happiness ng ibang tao para maging happy siya. Ilang beses man siyang pinanghinaan ng loob sa bahay ni Kuya. From the start, ayaw niyo sa akin. Hanggang sa dulo, papalabasin niyo kung ako yung pinakamasamang tao. Ang kanyang malalim na pakikipagkaibigan naman ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para magpatuloy. I dedicate this song to my crying girl! Ngayon, isang bagong Gian ang lalabas para muli harapin ang buhay sa labas ng bahay ni Kuya. Isang Gian na independent, matatag, at may tiwala sa sarili. Sobrang laki. Sobrang kong binavalue yung nangyari sa akin transformation. Wendy Valdez, isang babaeng nakatangi ang ganda. Pagkita po ng mga tao yung kaya kong gawin, baka sakaling mahalin po nila ako. Sa loob ng bahay kanyang nakikita ang pagiging totoo niya. Napaka-ipog yabaw siya. Palaban mang naturingan at kahit subukin ang kanyang katatagan, nanatili pa rin isang mabuting kaibigan. At sa loob ng bahay ay nagmahal. Pero mas matindi ang hamon. Hindi lang sa loob, maging sa mga batiko sa labas ng bahay. Hindi ko nilaman na ako ng sakit na naramdaman ko. Doon ako nagsasorry.
ako karapatan na maging ganun kahit na sobrang nagagalit ako. Ngunit natuto rin magpatawad, magbigay at muling sumubok. Dahil ang tanging hiling niya, mahalin ng mga tao sa paligid niya. Ngayon ngayon mas sensitibo na siya, mas bukas ang pag-iisip, mas marunong umunawa. She can face all na kailangan niyang gawin, ganun. Mas naging mapagmahal siya. Naging mas lalo siyang matatag. Kasi kaya niya nang harapin kung ano man yung nangyayari sa kanya doon. Patuloy mang subukin ang kanyang pagkatao, hindi siya magpapatalo. Buhay niya ang pagsasayaw. Alam ko na ang iyong intensyon sa pagpasok sa aking bahay ay para mapatupad ang iyong pangarap na magkaroon ng isang dance school na mag-aangat ng kaalaman ng mga Pilipino sa pagsasayaw. Passion niya pagsasayaw. Hindi yan, parang hindi kompleto yung araw niya pag hindi siya nakapagsayaw. Natutunan rin niya ang ibang galaw ng buhay sa loob ng bahay ni Kuya. Kung paanong mamuhay bilang Pilipino. Makisama sa kaso. Marunong mo sila. Sinabi, yun yung task ko ng special Disiplinahin at alagaan ang katawan. 213.8, 209.6, 204, 200. Pahalagahan ang katutubong kultura. Ang isip ng bawat mo'y tagumpay na naging. Back in Switzerland, hindi kami nag-pray every day or wala kami pa prayer room na pupunta kami doon. As my mom said, if he never would have come into that house, siguro hindi pa niya naranasan ang ganyan. Filipino culture talaga yung natutunan niya. Magmahal at mahalin ng mga pamilya at kaibigan. Kung ano yung ugali niya sa labas, kung ano yung nakikita kong anak ko, kung paano siya talaga, yun talaga nakita ko din nakita ko sa loob. Malaking bagay kung nalabas ako, I gave up a lot talaga. Sinasabi ko talaga ito versus kahit anong mangyari.